Napanood ko yung video na inilabas ni Tete Lestay about sa baboy, na ito daw ay hindi na marumi, nilinis na, at hindi na kasalanan ang pagkain nito. Pero may napansin ako sa video niya na sa tingin ko ay very alarming para sa isang interpreter ng Bible na magsalita ng mga bagay na gano'n. Dahil lumalabas na nakasalalay na ngayon sa conviction ng tao kung ano ang kasalanan at hindi na sa salita ng Diyos o sa kanyang kautusan. Pakinggan natin yung kanyang sinabi. About covenant. Pero lilinawin ko lang, no? Pwede ring maging kasalanan yung pagkain mo ng baboy or kahit hindi baboy, kahit anumang pagkain. Okay, sabi sa Biblia, kung nasaan ang espiritu, yung banal na espiritu, merong kalayaan. So, it's all about conviction. Kasi mababasa din natin sa Romans 14:23. If you have doubts about whether or not you should eat something, you are sinning if you go ahead and do it. For you are not following your convictions. If you do anything you believe is not right, you are sinning. Ito na yung tinatawag na personal conviction kasi may kanya-kanya tayong conviction. So if someone believes it is wrong and still eats it, it becomes sin for them. Bakit? Because they violate their conscience. For example, ikaw sobrang convinced ka sa sarili mo na hindi, para sa akin madumi ang baboy, para sa akin kasalanan ng kumain ng baboy. Tapos kumain ka. So, kasalanan yon kasi bina-violate mo yung conscience mo, hindi mo sinusunod yung conviction mo. So, kasalanan ba kumain ng baboy? No. Because Christ fulfilled the law and God declared all foods clean. Nabasa naman natin, sobrang linaw. And Jesus came to give us freedom, not bondage to the law. Pero pwede siya maging kasalanan if you violate your conscience or kapag hindi mo sinunod yung conviction mo or if you cause other believers to stumble. So it's a matter of conviction na po. Argumento na hindi na kasalanan ang pagkain ng baboy pero nagiging kasalanan depende sa conviction ay self-contradictory at nagreresulta ito sa tinatawag na subjectivism or moral relativism dahil pinapalitan nito yung objective standard ng kasalanan ng personal na pakiramdam at pinaghahalo ang objective sin at subjective conscience. So, ginamit niya dito yung Romans chapter 14 verse 23 para sabihin na nakadepende sa conviction ng tao kung ano ang kasalanan. Na kung convicted ka ng Holy Spirit na huwag kumain at kumain ka ng baboy, ikaw ay nagkakasala. Ano ang problema dito? Una, tao na ngayon ang nagde-determine kung ano ang kasalanan at hindi na ang divine revelation ng Bible. Kay Pablo, sa Romans chapter 7 verse 7, ang kautusan ang nagpapakilala kung ano ang kasalanan, hindi yung conviction ng isang tao. Kasi nga, sin is also a transgression of the law, sangayon sa 1 John chapter 3 verse 4. Pangalawa, sa context ng Romans chapter 14, ang pinag-uusapan dito na pagkain ay hindi baboy, kundi mga pagkain na inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Sabi nga sa verse 1, ito ay disputable matter. Ang nangyayari kasi ngayon, may mga newly converts sa faith na mahina pa ang kanilang pananampalataya, sila ay natitisod dun sa mga kumakain ng mga pagkaing inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, sa verse 2, yung mga weak ang faith, ang kinakain nila ay gulay. At dun naman sa mga strong ang faith, ay kumakain ng karne na inihahandog sa Diyos-Diyosan. Pangatlo, sa parallel text nito sa 1 Corinthians chapter 8, makikita natin na ang real issue ay ang mga pagkaing inihahandog sa Diyos-Diyosan. Iniisip kasi ng iba na yung mga mahina ang conscience na kapag kumain sila nito ay kumain sila ng pagkain para sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang pagkain nito ay hindi makapagpapalapit o makapagpapalayo sa atin sa Diyos. Ni hindi tayo mas lalong banal kung kumain tayo o hindi. Ngunit ang payo ni Pablo, kung ang mga ito ang makapagpapatisod sa ating kapatid na mahina ang pananampalataya, mas mainam na huwag na lang kumain ng mga bagay na ito. So, nowhere in Romans chapter 14 ang nagsasabi na ang ating conviction ang magde-determine ng kasalanan o hindi. Hindi relative ang sin, kundi ito ay absolute, galing sa revelation ng Bible, which reveals absolute truth. So, ang binabanggit doon na kumakain ng may pag-aalinlangan ay nagkakasala ay tungkol sa mga pagkain na itinuturing na pagkain ng Biblia. Hindi ito tungkol sa baboy. Kung ginagawa mo ang isang bagay na laban sa iyong konsensya,
gaya ng pagkain na ihahandog sa Diyos-Diyosan at dinidikta ng iyong isipan na huwag kang kumain pero kumakain ka ay nagkakasala ka. Ang punto rito ni Pablo ay hindi na ang conviction ang nagtatakda ng kasalanan, kundi ang paggawa ng laban sa konsensya ay nagiging kasalanan para sa taong iyon, even within matters that are not inherently sinful.